Kumusta? Alam mo, may isang tanong na baka paulit-ulit na rin sa isip mo. Bakit kahit may trabaho, parang ang hirap pa ring umasenso ng maraming Pilipino? Halika, subukan nating himayin yan. Di ba minsan, napapaisip ka, may trabaho naman ako. Bakit parang laging kapos? Bakit ang hirap makaahon? Kung oo ang sagot mo, nako, hindi ka nag-iisa. At yan mismo yung problemang sisikapin nating intindihin ngayon. Isipin mo, may trabaho ka naman, di ba? Gigising ka ng maaga, uuwi ka ng gabi. Buhos lahat ng lakas at oras mo. Pero bakit sa huli, parang ang pakiramdam mo ay tumatakbo ka lang sa isang lugar? Pagod na pagod ka, pero wala namang nararating? Well, kung ganyan ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. At dito na ngayon nagkakatalo eh. Kasi sabi sa mga balita, uy, mababa ang unemployment rate, ang ganda pakinggan. Pero kapag tinanong mo naman ang mga tao sa survey sa totoong buhay, ang sagot nila, mahirap po ang buhay. So ano ba talaga ang totoo? Yung statistics o yung nararamdaman mo sa bulsa mo? Tingnan nyo to, halos kalahati. 50% ng lahat ng pamilyang Pilipino ang tingin sa kanilang sarili ay mahirap pa rin o halos mahirap. Imaginein mo yun, kalahati. Ibig sabihin, kahit anong ganda pa ng mga numero sa ekonomiya, kung hindi naman yan ramdam sa budget pambili ng bigas, anong silbi, di ba? So, eto na nga yung tinatawag nating poverty paradox. Kakaiba, no? May trabaho pero mahirap pa rin. Yan yung una nating sisilipin. Okay, so naintindihan na natin yung paradox. Ngayon, mas palalimin pa natin. Sa ikalawang bahagi, aalamin natin ang mga ugat. Bakit nga ba nagpapatuloy ang hirap para sa napakarami sa atin? Ito, tingnan nyo tong graph, napakasimple lang. Yung isang bar, yan yung average na kinikita. Yung katabi niyang mas mataas, yan yung gastos sa mga basic na pangangailangan. Pagkain, kuryente, pamasahe. O di ba? Kitang-kita, mas mataas pa yung haligi ng gastos kaysa sa pumapasok na pera. Sa umpisa pa lang, dehaga na. At heto pa ang isang mabigat na realidad. 7 sa bawat 10 manggagawang Pilipino, ang trabaho ay informal o hindi stable. Ano yun? Yun yung mga trabahong no work, no pay. Walang benepisyo, walang kasiguraduhan kung sa susunod na linggo ay may kita pa ba sila. Ganyan ka-fragile ang sitwasyon ng karamihan. At mas lalo pang lumilinaw dito sa chart na to. Yung pinakamalaking parte, yan yung mga informal na trabaho at mga tinatawag na underemployed. May trabaho nga pero kulang na kulang ang kita. Tapos, pansinin nyo yung kakarampot na slice. Yan lang yung may mga stable at formal na trabaho. Ang iit, no? Pero teka, hindi lang yan tungkol sa klase ng trabaho. May mas malalim pang mga dahilan. Kasi oo, lumalago raw ang ekonomiya, pero yung biyaya hindi umaabot sa'yo. Naiiwan sa taas. Tapos, yung mga pundasyon natin tulad ng agrikultura na pag-iiwanan. At eto yung pinakamasakit sa lahat. Yung pera na dapat sanay para sa serbisyo publiko napupunta lang sa bulsa ng ilan. Kaya gusto kong sabihin sa iyo to at pakinggan mo sanang mabuti. Hindi ito dahil tamad ka. Ulitin ko hindi ito puro kasalanan mo. Oo, may responsibilidad tayo, pero may mas malaking sistema na naglalagay sa atin sa ganitong sitwasyon. At kapag naintindihan natin yan, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Okay, so ngayong alam na natin na hindi lang ito personal na pagkukulang, ang tanong, ano na ang magagawa natin? Dito tayo papasok sa mga solusyon at magsisimula tayo sa kung ano ang kaya mong kontrolin, ikaw at ang iyong pamilya. Unang-una sa lahat, dito yan nagsisimula, sa isip. Kailangan nating palitan yung bahala na si Batman mindset. Kasi pag sinabi mong bahala na, para mo na ring sinabing wala na akong magagawa. Palitan natin yan ng isang may plano ako mindset. Kahit gaano kaliit, basta may plano. At ang plano, pwedeng magsimula sa simple. Alamin ang pinagkaiba ng needs sa wants. Kailangan mo ba talaga yan o gusto mo lang? At pagdating sa utang, alamin ang good debt versus bad debt. Ang good debt, yan yung utang nakikita tulad ng puhunan sa negosyo. Ang bad debt, utang para sa luho na sakit lang ng ulo ang dala. Ang simpleng kaalaman na yan ay isang malaking sandata. At kung problema ang utang, huwag kang ma-overwhelm. Heto ang 3 simpleng hakbang. Una, unahin mong bayaran yung utang na may pinakamalaking interes. Diyan ka pinakakawawa eh. Pangalawa, preno muna sa pag-utang ng bago. At pangatlo, lakasan mo ang loob mo at kausapin yung pinagkakautangan mo. Baka naman pwedeng i-restructure. Ang mahalaga, may ginagawa kang plano. Pero syempre, hindi pwedeng puro pagtitipid lang. Kailangan ding dagdagan ng kita. Paano?
Matuto ng bagong skills, daming libreng kurso online o sa TESDA. Maghanap ka ng sideline, magbenta online. Gamitin mo yung internet hindi lang para sa social media, gamitin mo para kumita. Okay, so may plano ka na para sa sarili mo. Pero aminin natin, hanggat sira ang daan, kahit anong ganda ng sasakyan mo, mahihirapan ka pa rin. Kaya ngayon, pag-usapan natin yung pag-aayos ng daan, ang mga solusyon para sa buong sistema. Sa komunidad, napakahalaga na ituro na sa eskwelahan pa lang kung paano humawak ng pera. Sa barangay, magkaroon ng mga libreng seminar. At isa sa pinakamaganda, bumuo ng mga savings group at kooperatiba. Kasi 'di ba, mas malakas tayo at mas madali ang pag-angat kapag sama-sama. At syempre, may malaking papel ang gobyerno. Kailangan natin ng mga polisiya na lumilikha ng mga trabahong stable, hindi kontraktual. Kailangan ng totoong suporta para sa maliliit na negosyo at kailangan ng proteksyon para sa mga informal worker. Yan ang mga pangmatagalang solusyon. At sa huli, bumabalik tayo lagi sa tanong na to. Yung buwis na binabayad mo sa bawat bilihin, sa bawat sahod, saan nga ba talaga napupunta? Kasi bawat pisong nawawala sa korupsyon, ninanakaw yan hindi lang sa kaban ng bayan, kundi sa pangarap mo para sa pamilya mo. So, ngayon, nakita na natin ang buong litrato. Ang problema, ang mga sanhi at ang mga posibleng solusyon. Pagsamahin natin ang lahat at linawin natin kung ano ba talaga ang landas pasulong. Ang unang-unang hakbang para makawala sa paulit-ulit na problemang ito ay kaalaman. Yung pag-intindi mo sa lahat ng pinag-usapan natin ngayon. At yung kasunod niyan, isang maliit na desisyon, isang maliit na aksyon na gagawin mo araw-araw. Hindi kailangan ng malaking revolusyon. Minsan, sapat na yung isang maliit pero tuloy-tuloy. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Mananatili ka na lang ba sa bahala na at aasa na lang sa swerte? O ngayon na nga ang araw na sisimulan mo ang pagplano at pag-aksyon para sa pagbabago, para sa iyo at para sa pamilya mo? Ang desisyon, gaya ng dati, ay nasa iyong mga kamay.